Isang magandang araw po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Atin pong pinupuri ang ating Panginoong Diyos muli sa pagkakataon na ibinigay po niya sa atin. Sa kanyang dakilang pag-ibig ay pinahintulutan niya naman na tayo ay magsama-sama sa ating pong pag-aaral, sa ating pong lingguhang Adult Sabbath School Lesson na nakasentro po sa pagpapakahulugan sa Biblia. Mga kaibigan, tayo po ay patuloy-tuloy na nag-aaral ng tamang paraan ng pag-aaral ng Biblia at ang otoridad nito. Tayo po ngayon ay nasa Lesson 12 na at ito ay may title na Ang Pagharap sa Mga Mahirap na Talata. Interesting po itong ating pag-aaral mga kaibigan, kanya po inyong tutukan lamang. Kaya nais naming pasalamatan ang patuloy po na panonood po ninyo dito po sa ating video. Gayon din sa pag-share po nito sa inyong mga kaibigan. At patuloy po mga kaibigan na amin pong inaayahan kayo na inyo pong i-share ang video ito. Gayon din mag-subscribe po kayo sa ating pong YouTube channel. Ang ating pong video ito ay mapapanood po ninyo bawat araw ng Lunes ng gabi. At ito po ay patuloy na mapapakinabangan natin sa ating pong pag-aaral sa ating pong lingguhang Adult Sabbath School Lesson. Ngayon po ay muli natin makakasama si Pastor Levi Perdon upang himayin ang mga detalye ng lesson po natin sapagkat sabi ko na nga, interesting po ang pag-aaral na ito. Ay napakahalaga po na tayo ay humingi ng tulong sa ating Panginoong Hesus bago tayo magpatuloy. Ang Banal na Espiritu ang nangako po sa atin na tutulungan tayo sa mga ganitong paksa. Kaya Pastor, tayo muna ay manalangin sapagkat ang paksa natin ay mga mahirap na talata sa Biblia. Okay, tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri. Minsan pa ay dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ibig mo kami makarating sa katuwiran na naaayon sa iyong banal na kalooban. Kaya mga banal, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat na kami nakatitiyak na hindi mo kami pababayaan. Kaya muli po naming hinihiling na ang iyong banal na Espiritu nawa ang siyang manguna sa amin, ibukas ang aming puso't isipan sa pangunawa at patuloy na pagkalooban po kami ng karunungan at kaalamang nagbubuhat yan sa iyo sa kaitasan ng kalangitan. Salamat po na kami hindi mo pinababayaan at iniingatang ligtas sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. At ngayon mga kaibigan ay patuloy po na tayo ay sinasamahan ng Banal na Espiritu sa pag-aaral po na ito sapagkat ating pong tutunghayan ang mga paraan sa pagharap po sa mga mahirap na talata sa Biblia. Mga kaibigan, ating po pag-uusapan ang 4 na bagay lamang dito po sa pag-aaral na ito. Una po ay ating pag-uusapan ano-ano ang mga posibleng dahilan ng mga pagkakasalungatan sa Biblia kung meron man tayo napapansin. Ano? Pangalawa ay ating pong pag-uusapan paano dapat harapin ang mga talatang may kahirapang unawain. Yung po medyo mahirap-hirap natin unawain. At ibibigay namin po sa inyo ang mga paraan paano natin haharapin po yan at pag-aaralan. Pangatlo, ano ang papel ng determinasyon at tiyaga sa pag-unawa ng mga salitang ito? Ano po? At ang pang-apat, ano ang mabisang komentaryo sa pag-unawa sa kasulatan? Ito po ay interesting na pag-aaral mga kaibigan. Kanya po, Pastor, ay muli po puntahan natin kaagad-agad ang una po nating punto na ating i-discuss ngayon. Ano ang mga posibleng dahilan noong pong para bagang mga pagkakasalungatan ng mga salita sa Biblia? Yan. Unawain natin na si San Pedro mismo sa kanyang sulat, sinabi niya na mayroong mga mahirap na unawain sa sulat ika ni Pablo. At sa iba pang mga kasulatan na yung mga hindi nag-aaral na mabuti ay ginagamit nila sa sarili rin nilang ikakapahamak. So napakahalaga na uunawain nating mabuti ano talaga yung sinasabi ng banal na kasulatan. Mayroon pong isang halimbawa dyan na ito ay malamang ay typographical error. Yang sa Lucas 23:43, kapag tiningnan mo dyan, ay para bagang kakaiba ang sinasabi nito. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Yeah. So, sa ating doktrina patungkol doon sa mga kapag ka namatay, ay doon lang sa libingan at wala nang alam. Ay para bagang ito ay sumusuporta ron sa aral na sabi ay ang tao pag namatay yung kanyang kaluluwa ay lumalabas at pumupunta sa kaitaasan. Kapag kayo yung pinag-aralang mabuti yan, hindi maaring i-interpreta mo ng ganon kasi pag binasa mo sa Juan
20:16, makita mo riyan na nang si Kristo mamatay hanggang sa siya ay mabuhay na mag-uli, walang sinabi na siya ay nakapunta na kung saang paraiso yon. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maria, humarap siya at sinabi sa kanya sa Hebreo, Rabuni, na ang ibig sabihin ay guro. At sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama at aking Diyos at iyong Diyos. Yan. So makita mo, no? Nung mamatay si Kristo, hindi siya umakyat doon sa Ama. Andun lang talaga siya sa libingan at doon din siya bumangon galing sa libingan. So dito ay magkaiba para magkasalungat yung Lucas at saka itong Juan. Kasi ang sabi ron, ngayon ipagsasama kita. Pero kapag ang kama mo doon sa pangungusap na yun ay medyo inilipat mo lang doon sa kabilang talata, ay parang sinasabi, tinitiyak ko sa iyo ngayon, ipagsasama kita. Pero kapag yung original na pagkakasulat diyan ay parang ibig sabihin ay ngayon mismo ipagsasama kita. So kapag nagkamali lang ng lagay ng comma, ay malaking pagkakaiba na kagad. So most likely ito ay topographical error kasi pagdating doon sa 1:20:16, si Kristo mismo, ang sabi niya, hindi pa ako nakapunta. So, hindi pa siya pumunta. So, imposible na sinabi niya, ngayon ipagsasama kita, na samantalang siya nga, hindi pa pupunta. Ayun, oo, maliwanag. So, maliwanag yan. So, dito, unawain natin na maaaring ito ay typographical error. O kaya naman, kapag minsan, mayroon sa banal na kasulatan na mayroong nais na idiin ang Panginoon, kaya doon sa kanyang ginawa ay medyo parang magkasalungat. Tingnan natin dyan sa Bilang 14:18. Ang Panginoon ay mabagal sa pagkagalit at sagana sa tapat na pag-ibig, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsuway, ngunit kailanman ay hindi pinapawalang sala ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin lahi. Yan. So, sabi rin, ang Diyos mapagpatawad, mabagal, magalit. Pero kapag binasa mo doon sa 1 Kronika 13:9 at 10, parang hindi ganun ang ipinapakilala tungkol sa ating Diyos. Nang sila ay dumating sa giikan ng Kidon, iniunat ni Usa ang kanyang kamay upang hawakan ang kaban, sapagkat natisod ang mga baka. Ang galit ng Panginoon ay naningas laban kay Uza at siya'y kanyang sinaktan sapagkat siya'y humawak sa kaban at dooy namatay siya sa harapan ng Diyos. Yeah, so, makita mo, no? Parang magkasalungat ito. Sabi, mabagal sa pagkagalit, mapagpatawad, mabait. Pagkatapos dito, hinawakan niyo yung kaban kasi matutumba, natisod yung baka. Kasi yung kaban, isinakay nila ron sa karwahe, nahila ng baka. Pagkatapos ay yung baka, medyo natisod, tumagilid ngayon yung nasasakyan ng kaban. So, para wag mabagsak, ay listo si Usa. Magandang intensyon niya. Maganda yung kanyang intensyon. Pero, ang sabi, nagalit ang Panginoon. So, kung titingnan mo, para namang walang hustisya yung ginawa ng Panginoon. Pero kapag pinag-aralan mong ito mabuti, ang kasaysayan nito, ang Diyos mag-umpisa pa lang sa umpisa, ay talagang kanya nang itinakda kung paano dadalahin yung kaban. Ngayon naman ito, si David at yung kanyang mga tauhan, gusto ay relax sila. So gumawa sila ng karo na papahila doon sa baka para wag na silang magpasan. Pero kabilin-bilin na ng Diyos, wag na wag ihipuin ang sino man yun, at kung yun ay dadalhin, ay talagang, kaya nilagay nyo ng ring Pagkatapos mayroon talagang sadyang panlagay ron na itutusok doon para papasanin ito ng mga saserdote. Hindi dapat ito nahahawakan ng sino man. So, dito makikita mo na mayroong mga kasalanan kasi na sa isip ng tao, maliit na bagay. Pero, alam ng Diyos na ito ay darating ang araw pag pinabayaan niya, ay magiging malaking kasalanan at malaking pagkakaiba na doon sa kanyang kalooban. So, kinakailangan na ito ay idiin niya yung kanyang
yung kanyang layunin, idiin niya yung leksyon na gusto niyang maunawaan na hindi mo dapat binabago ang kung anumang kautusan ng Diyos. Ayun, malinaw dyan, Pastor. Hindi naman pala salungatan yon, kundi talagang merong nais ang Diyos na ipaalam sa atin. Kanya pala yung pag-aaral ng Biblia, Pastor, ay konteksto talaga ang dapat nating matutunan. Yes. At saka dito ay nagpapakilala lang kasi para baga sa magulang. Kapag kayong anak mo ay maliit pa, kung minsan medyo stricto ka. Medyo stricto. Pero bakit nung matanda na ay Medyo hindi lumuwag ka na stricto? Ibig sabihin, bumait ka na ba kaysa nung una? Hindi po. Ako kasi nung maliit pa yung aking mga anak, napaka-stricto ko talaga sa aking mga anak. Pero nung 7 years old na ang aking mga anak, hindi ko na sila napapalo kasi alam na nila. Sa tingin ko pa lang, pag tumingin ako sa kanila at gumanon ako, alam na nila na hindi ko gusto yung kanilang ginagawa. Ay samantalang nung una, gumanon ka na, ay sige, tuloy-tuloy pa rin. So kinakailangan mong paluin. Pero hindi naman ibig sabihin, bawat magkasala ay dapat ay papaluin. Hindi yun ang talagang punto mo. Ang punto mo dapat matandaan. Matuwid yan. Maituwid at siya matandaan. Matandaan. So yun ang layunin nun. Ayun po. So, dito tayo, Pastor, sa pangalawa. Paano ba dapat nating harapin itong mga mahihirap na unawain na mga nakatala sa Biblia na sa pagbasa natin parang mahirap unawain? Paano natin yan haharapin? So, titingnan natin dito sa ikadalawang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 15. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Tapat ang salita. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y mananatiling tapat, sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na siyang pagbilinan mo sa harapan ng Diyos na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan kundi sa ikapapahamak lamang ng mga nakikinig. Yan. So, iiwasan natin yung mga pagdidiskusyon, yung mga pagtatalo-talo. Kasi yan ang isang bagay na magdadala lang sa atin sa pagkalito. Lalo lang tayong hindi makakaunawa. Kung minsan kasi mayroong mga tao na ang gusto ay debate. Kasi gustong panindigan yung kanyang galing, yung kanyang pagkaunawa. Hindi po ganoon. Kinakailangan tayo ay masumpungang nagpapakumbaba, pinag-aaralan nating mabuti, natatandaan natin ang pinag-aaralan natin salita ng Diyos at ito ay patungkol sa ating kaligtasan. Kaya dapat maingat tayo sa ating ginagawa. Huwag tayong dadaan doon sa mga diskusyon at huwag nating ipipilit na itayo yung ating pagkaunawa. Sa Kawikaan 2:7 ay mayroon ding binabanggit dyan na marapat nating matutunan. Sabi po dito, pinaglalaanan niya ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan. Yan. Ang kinakailangan dyan ay talagang tayo ay magkaroon ng kapakumbabaan at tayo ay maging tapat na talagang titingnan natin ano talaga yung sinasabi rito. Hindi yung basta nabasa mo, maliwanag sinabi ikang ganito. Uunawain mo ano talaga yung sinasabi, ano talaga yung tinuturo. At kinakailangan dyan, panalangin talaga, panalangin. Amen. Gabay ng banal na espiritu. Sa 1 Timoteo 4:16, Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay maililigtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Yan. Kaya sabi dyan ni San Pablo kay Timoteo ay maging maingat ka. Ingatan mong mabuti sapagkat baka ikaw ay katisuran pa, baka ikaw ay makapagpahamak ng iba, pati ang iyong sarili ay mapahamak din. So napakahalaga na talagang kapag ka mayroong mahirap na talatang unawain dyan na parang nagkukonflikto doon sa iba, dahan-dahan. Huwag kang pabigla-bigla. At hayaan ang banal na espiritu na mangusap dito po, Pastor, sapagkat hindi natin naiiwasan na maka-encounter tayo nitong mga para bagang ang hirap unawain ng mga salita na nandito sa Biblia. Yes.
At dito tayo, Pastor, sa pangtatlo. Ano ang papel ng determinasyon at tiyaga sa pag-unawa dito po sa mga mahihirap na talata ng Biblia? Yan. Tingnan natin dyan sa Santiago 4, 6-10, ano ang sinasabi. Ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang iyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. Kayo'y managhoy, magluksa at umiyak. Palitan ninyo ang iyong pagtawa ng pagluksa at ang iyong kagalakan ng kalungkutan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Yan. Yun ang napakahalaga. Kinakailangan tayo'y matuto ng kapakumbabaan sa harapan ng Panginoon. Magi tayo talagang maingat. Huwag nating yung ating pride ang ating papairalin na may nabasa tayo riyan at nasumusuporta dun sa gusto natin, ayun na ang pangahawakan natin. Kinakailangan tayo ay matuto ng kapakumbabaan at talagang lumapit sa Panginoon na may malinis na puso, sapagkat sabi diyan, ang Diyos handa na magbigay ng biyaya. Ibig sabihin, tutulungan ka ng ating Panginoon. Sa 2 Coronica 7:14 ay napakahalaga rin ang sinasabi. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanyang masasamang lakad, akin silang pakikinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Yan. So dito muli ay idinidiin na kinakailangan natin ang kapakumbabaan. Lumapit tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos handa na tumulong sa atin. Handa na tayo ay Kanyang gabayan. Kaya napakahalaga na tayo ay magpakumbaba. Ang problema, maraming tao ang hindi talaga maunawaan yung sinasabi ng Bible kasi yung pride. Ay, nabasa ko ganito. So, pinaninindigan mo na yon. Kahit nakikita mo na parang kalaban ng ibang talata, ay hindi, basta ito ang maliwanag dito. Dahilan sa pride. Pero sabi ng Panginoon, kung lalapit lang kayo sa akin na may kapakumbabaan at kayo'y mananalangin, sasagot ako. Amen. So, ang Panginoon, napakabuti sa atin. Sa Sophonias 3:12, sabi po dito, sapagkat aking iiwan sa gitna mo ang isang mapagpakumbaba at maamong bayan. Sila'y manganganlong sa pangalan ng Panginoon. yan. So, nandun uli yung kapakumbabaan. Dito sa ating leksyon, may sinasabi rito na gusto kong basahin. Ang sabi rito, the benefits of this humility and thinking are manifold. The habit of humble inquiry is the foundation of all growth in knowledge, for it generates a freedom that naturally produces a teachable spirit. The Lord will not speak to a mind that is unconcerned. He wastes not his instruction on one who is willingly irreverent or polluted, but the tempter educates every mind that yields itself to his suggestions and is willing to make of none effect God's holy law. So napakaliwanag ng sinasabi rito na kinakailangan talaga natin ng kapakumbabaan sapagkat kapag tayo ay walang kapakumbabaan, ang Diyos hindi talaga tutulong sa iyo. Kasi makakasira ka ng iba, masisira mo rin yung iyong sarili. Ibig sabihin, Pastor, halimbawa ay sa pag-aaral mo ay wala kang pagpapakumbaba. Yung mga elemento, Pastor, ng pagpapakumbaba, hindi kaya yan yung willingness mo na kapag ka nabasa mo, hahayaan mo ang Biblia sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ang siya tumuro sa iyo. Yes. Magpaunawa. Sapagkat mahirap pagka nag-aral ka ng Biblia, mayroon kang sarili, doon pa lang, Pastor, nagpapakita na wala tayong pagpapakumbaba. Oo. Kaya kinakailangan kasi hindi natin maiiwasan na mayroong tela magkakasalungat sa Biblia.
Pero kapag ka pinag-aralan mo ng malalim, hindi talaga yan magkasalungat. Lalo na kung hihingin mo sa Diyos ang karunungan at kaalaman para malaman mo ano ba talaga yung totoong sinasabi rito sa banal na kasulatan. In relation sa ganyang pangyayari, Pastor, hindi ba parang merong rason o kaya yan ang posibleng rason kung bakit marami ang mga tao na nag-aaral ng Biblia, kanya marami din ang reliyon, Pastor. Magkaiba-iba ang kanilang paniniwala. Ano kaya nakikita mo, Pastor, na isang rason dyan? Pare-pareho naman binabasa nila. At ngayon, iba-iba ang paniniwala. Yun nga, yung gusto mong panindigan na kung ano yung gusto mo. Doon sa aking, mayroon akong ina-upload na mga video na Bible study. Mayroong isa sa talagang parating nagko-comment sa akin na pilit at pilit na kanyang inuulit-ulit yung sinusulat ni San Pablo na tayo ay pinalaya na hindi na natin kailangan ang kautusan sapagkat hindi tayo maligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Samantalang, napakaliwanag ng itinuturo ng banal na kasulatan. Kasi, ang sabi niya, ang mga SDA, ganito ang pananampalataya. May narinig siyang ganun ang turo na SDA. Pero hindi niya pinag-aaralan ano talaga yung turo ng SDA. May narinig lang siya na isang SDA na nagtuturo ng ganito, pero hindi niya inaalam ano talaga ang itinuturo ng SDA. Nung ako'y college, nasa library kami, mayroon kasing sumulat noon si Brimsmith. Sabi ko, tama talaga ito siya. Sabi ni Brimsmith, mali talaga tayo. Sabi nung aking kaklase, Lev, bago mo sabihin mali, basahin mo muna ano yung sinusulat ng anong mga sinulat ng ating mga theologians. At nung pag-aralan ko doon sa mga theologians, pareho nang pala nung sinasabi nung binabasa kong aklat. Akala ko lang kasi magkaiba. yung naririnig ko doon sa mga laiko na nagpapaliwanag, ganito yung kanilang paliwanag. Kala ko yun ang totoo. Pero nung aking pag-aralang mabuti, ay yung pala namang ating turo ay hindi namang kakaiba ron sa sinasabi ng tao na lumalaban sa atin kasi ang pinakinggan rin niya yung turo nung hindi gaanong nakakaunawa nung sinasabi ng banal na kasulatan. So, pero nung aking tingnan do sa sinulat talaga, sinulat ni Ellen G. White, sinulat ng ating mga theologians, tiningnan ko sa Bible commentary, pareho naman pala. Ay sabi ko, bakit ba mayroong mga tao na lumalabas na sa iglesia kasi ito ang tama, mali ang turo natin. Hindi naman pala natin pinag-aralang mabuti. Ano talaga yung ating itinuturo? Kaya mga kaibigan, ay napakahalaga po nitong ating pinag-uusapan para tayo ay mailayo sa ganong mga pangyayari. Kailangan nating tingnan ang tamang turo bago nating sabihin kung ano talaga ang mali. Dito tayo sa panghuli, Pastor. Ano ang mabisang komentaryo sa pag-unawa ng kasulatan? Ano ang kailangan natin gawin, Pastor, para paulit-ulit na tayo itong itinuturo para maunawaan natin ang lubusan itong kasulatan? Yeah. So ito ay isang muling napakahalaga na dapat nating uunawain. Meron kasing mga bagay dyan na dapat ay talagang babasahin natin mabuti sa Biblia mismo. Halimbawa, tingnan natin yang sa Juan 8:3 hanggang 6. Dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalun niya. Nang kanilang patayuin siya sa gitna, ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalun niya. Sa kautusan ay ipinag-uutos sa amin ni Moises na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Ngunit ito'y kanilang sinabi upang subukin siya, upang sa kanya may maiparatang sila. Subalit yumuko si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. So, makita mo, mayroong mga tao talaga na gagamitin yung kasulatan, pero hindi naman talaga yung sinasabi sa kasulatan. Kapag ka tinignan mo sa Leviticus 20:10, diyan mo makikita kung ano yung totoong nakasulat. Ano talaga yung sinasabi. Kapag ang isang lalaki ay nangalunya sa asawa, kanyang kapwa, ang lalaking nangalunya at ang babaeng nangalunya ay parehong papatayin. So, makita mo, no? Yan yung sinasabing papatayin. Pero ang sabi diyan, parehong papatayin. Ngayon, ang dala-dala nila, yung babae lang. Nangalunya ikahuli. Ay, nasaan yung lalaki? Kung talagang nahuli, bakit hindi dinala yung lalaki? So dito makikita mo na
sila mismo, malamang gumawa sila ng paraan. Siguro yung babae nakita nila na medyo kung sa sabi sa Bicol ay durat. May kumuha sila ng isang lalaki para tuksuin itong babaeng ito para sila ay magsiping. Nung magsiping sila, kinuha yung babae, dinala sa Panginoon. Pero yung lalaki, hindi hinarap kasi kausap nila yun. Kakutsaba, alangan mo ang ipapahamak mo. So, makita mo na, dito pa lang, makikita mo na mayroong masamang layunin. Yung nagdala, yung nagsasabi, ito ika, na huli namin, maliwanag ika sa kasulatan. Kaya ang Panginoon hindi interesado, sulat-sulat lang siya ron sa lupa. Kasi alam mo niya na itong mga taong ito, gumagawa lang ng paraan para siya ay tuksuhin, para makakuha ng ako sa laban sa kanya. Kasi kung sabihin niyang, sige, batuhin ninyo, ay matatrap siya. Matatrap siya kasi, bakit? Pinapatay mo yun, wala yung lalaki. Totoo bang nangyari talaga yun? So makita mo, hinahanapan lang siya ng mali. Kapag minsan, mayroong mga taong ganyang gagamit ng Bible para ikaw ay isinsay. Kaya mahalaga na ikaw mismo, titingnan mo sa Bible ano talaga yung sinasabi. Ano ba talaga yung pinag-uusapan dito? Kagaya nga nito, isipin mo yon, sabi dapat lalaki at babae harap. Kasi pareho nagkasala. Bakit yung babae dala-dala nila? Wala naman yung lalaki. At marami ang gumagawa ng ganyan. Halimbawa, tungkol sa pagkain, pag pinag-aral yung pagkain, ay sabi ka dyan sa gawa, Jess, ganito, ganyan. Wow, ang nilinis na ng Diyos. Pero kapag pinag-aralan mong mabuti, hindi naman pala yun ang pinag-uusapan yung pagkain. Kaya yan ay pinababantayan natin yan ay talagang nangyayari sa pag-aaral sa Biblia. Kaya ang pinakamagandang komentaryo, Bible pa rin. Amen. Siya pa rin ang makapagpapaliwanag ng kanyang sarili. Titingnan mo yung talagang ano talaga yung totoong sinasabi. Titingnan din natin, halimbawa, ipalagay pa natin na naandun yung lalaki, naandun yung babae. Ay bakit hindi hinusgahan ng ating Panginoon? Kung titingnan natin dyan sa Ezekiel 33:11, makikita natin diyan kung ano yung kalooban ng Panginoon sa isang taong nagkakasala. Ito ang pagkasabi po, sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa iyong masamang lakad sapagkat bakit kayo mamamatay? O sambahayan ni Israel. So makita mo rin na ang Panginoon nagbigay siya ng kautusan hindi para patayin ang lahat ng nagkakasala, kundi ang ibig ng Panginoon umiwas sa kasalanan. At kung nagkasala, manumbalik. Hindi yung pag nagkasala, batuhin nyo kagad hanggang sa mamatay. Hindi yon. Ang talagang gusto ng Panginoon ay huwag magkasala kasi yung kasalanan malaking perwisyo ang nagagawa sa tao mismong nagkasala, pati dun sa kanyang pinagkasalanan. Kapag ka tinignan mo dyan sa Ezekiel 18:31 at 32, muli mong makikita dyan yung kalooban ng Panginoon. Iyong iwaksi ang lahat ng iyong pagsuway na iyong ginawa laban sa akin, at kayo'y magbagong puso at magbagong diwa. Bakit kayo mamamatay, o sambahayan ni Israel? Sapagkat wala akong kaluguran sa kamatayan ng sinuman, sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsibalik loob kayo at mabuhay. So, uunawain natin na ang Panginoon, hindi niya ibig na kapag ka nagkasala, patayin. Idinidiin lang ng Panginoon na ang kasalanan ay talagang napakasama sa kanyang harapan at ayaw niya na tayo ay nagkakasala. Sapagkat yung kasalanan, ultimately, magdadala talaga sa kamatayan. Pero hindi ibig sabihin ng pag nagkasala ka, mamatay ka na. So hindi ito nagko-contradict doon sa sinasabi na ang Diyos ay banayad sa pagkagalit. Matagal siyang magalit. Sapagkat talagang ganun ang Diyos. Kapag ka tinignan mo pa dyan sa 1 Juan 2:1, mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo, na siyang matuwid. So makikita mo na yung palang mga isunulat, yung palang mga kautusan, ibinigay para wag tayong magkasala. Yun ang purpose ng kautusan.
yung mga tagubili ng Panginoon, yun ang purpose. Huwag tayong magkasala, maingatan tayo. Pero ang sabi diyan, kung sakasakali na ikay nagkamali, mayroon tayong tagapamagitan sa Ama, si Jesucristo na matuwid. So, makikita mo rito na ang Diyos pala ay pag-ibig. Ayaw niya na tayo ay napapahamak. Kaya kapag ka nakabasa tayo nung anumang mga talata riyan sa banal na kasulatan na para bagang kalaban o kaya ay salungat doon sa karakter ng ating Panginoon, titingnan natin muli na mabuti. Pag-aaralan natin yung background, yung konteksto niyan, ano ba talaga ang sinasabi sa konteksto, at pag-aaralan natin yung iba pang mga talata, ano ang sinasabi tungkol sa Panginoon, tungkol sa kasalanan, ano ba talaga katindi ang kasalanan, at gaano ba talaga kalaki ang pag-ibig ng Diyos, para makita natin kung ano talaga yung totoong gustong sabihin ng Panginoon. Kasi kapag ka ikaw ay naging sarado ang isipan, maliwanag ikan, sabi rito, patayin. Ay basta nakakita ka nagkasala, papatayin mo, ay magkakasala ka rin sa Panginoon. Kasi hindi ganun ang Panginoon. Ang Panginoon nagbigay ng tagubili na ganun, hindi para pumatay, kundi para iwasan na magkasala, sapagkat ang ibig ng Panginoon, makita sa atin yung kanyang larawan, yung kanyang pagiging matuwid. Ayan mga kaibigan, napakaganda ng ating pag-aaral sa linggong ito, sapagkat pinatutunayan po ng ating Panginoong Diyos ay totoong matuwid at hindi niya pababayaan na tayo ay magkamali sa pag-aaral ng Biblia. Mga kaibigan, amin pong iiwan sa inyo ang ilan sa ating mga pinuntuhan. Una ay may mga kasalanan po na sa tingin natin ay maliliit na bagay lamang, ngunit ito ay magdadala ng kasalanan at kamatayan. Kaya mararapat nating unawain ang konteksto ng mga talata na ating binabasa. Pangalawa po ay napatunayan natin na kailangan nating maging bukas ang isipan at may lubos tayong pagpapakumbaba kung tayo ay mag-aaral ng Biblia. At pang-tatlo po ay napatunayan natin na ang Biblia at ang taimtim na pananalangin pa rin ang siyang pinakamabisang paraan upang maunawaan natin na walang ibang mas matalino kundi ang banal na Espiritu. Dito po mga kaibigan ang mga susi lamang upang tayo ay matutong mag-aral ng mga magkakasalungat na mga nakasulat sa Biblia. Kaya mga kaibigan, bago po kami magtapos, tayo po ay sumandaling manalangin na muli. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpapasalamat na iyong ihinayag sa amin na bagamat sa banal na kasulatan mayroong tila mga nagkakasalungatan at mayroong mga bagay na tila baga mahirap unawain, salamat po sapagkat iyong ihinayag na ikaw ay Diyos na maaari naming lapitan, maaari naming hilingan ng pamamatnubay at hindi mo kami pababayaan. Kami ay iyong tutulungan, kami ay iyong gagabayan at ituturo mo sa amin ang tunay na katuwiran. O Amang Banal, tulungan nawa kami ng banal na Espiritu na magkaroon ng mapakumbabang puso at isipan upang kami maging handa na maturuan ng katotohanan na nagmumula diyan sa iyo sa kaitaasan. Salamat po, Ama, sa iyong patuloy na pagpapatawad sa amin. Salamat po sa napakaraming pagpapala na iyong ipinagkakaloob sa amin sa mga pangunawa na iyong ibinibigay sa amin. O Amang Banal, ang kapayapaan nawa ng kalangitan ay mapa sa amin at ang katuwiran na nagbubuhat sa iyo ay aming maunawaan at maisakabuhayan sa ikaluluwalhati po ng iyong pangalan at ng pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. At maraming salamat po muli mga kaibigan sa inyong pagsama sa ating pong pag-aaral ngayon. Muli po kami nag-aanyaya sa susunod po na Lunes ay abangan po ninyo ang muli na namang pag-aaral natin. Ito po ay may pamagat na pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw po na ito.